Yung mga aral po ng Diyos at tayo po ay dapat laging ah, masigla no tungkol sa gawain po ng ating Panginoon. Nanay, may ano po kayo? May dalang kwan? Sige po, pray po muna tayo sa Lord. Manalangin po tayo. Amang banal, muli po kaming nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan po, Panginoon. At tunay nga po, Panginoong Diyos, na kami po ay patuloy na inyo pong dinala sa lugar na ito at kami po ay sama-sama po muli na amin pong gawin po, Lord, o Diyos, ang inyo pong kalooban sa aming mga buhay, Lord, na isa po sa inyong kalooban, Panginoon, na kami po ay magpalakasan po sa isa't isa, Panginoon, sapagkat alam po namin na kayo po ang siyang nagbibigay po sa amin ng lakas, sigla, sa aming mga buhay, at kung wala po kayo sa amin, Lord, ay wala po kami magagawa. Salamat po at anuman po ang mga balakid hadlang sa amin pong pag-aralan po ito, sa aming fellowship, nawa ito po inyong alisin, wasakin, Panginoon, sa inyo pong kapangyarihan, Lord. Salamat po at patuloy mo kaming turuan, Panginoong Diyos, na ang mga puso po namin ay patuloy po na isang puso na mapagpakumbaba sa inyong harapan at likaan mo kami ng mga pusong iyon, Panginoon. Salamat po at patuloy mo kaming turuan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Dito po sa unang Thessalonica, 1 Thessalonians chapter 5, no? Atin pong babasahin po ito at atin pong ipaliwanag kung ano po ang layunin po nito ng sinasabi po ni Pablo, no? 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. Sabi po dito, at kami ay namamanik sa inyo, mga kapatid, no? Sino ho ang nagsalita po dito? Si Pablo at ang kanyang mga kasamahan na mga ngaral po ng mga salita po ng Diyos. At ito po ay ang kanilang kausap, yung mga kapatid sa church, sa mga mananampalataya, no, katulad po natin. Sabi po dito, at kami ay namamanik sa inyo, mga kapatid, na kilalanin sila na nagpapagal sa gitna ninyo, no? At higit sa inyo sa Panginoon at paalalahanan kayo. So, meron palang tinatawag na pagpapahalaga, no, sa buhay po natin. Una, syempre, yung Panginoon. At pangalawa, ang mga nagpapagal. Ibig sabihin, yung mga nangangaral, nagbabahagi, no? At sabi ni Lord, sa pagitan ni Pablo, at ito daw sila ay nagpaalaala po sa atin. Okay? Kaya ang ating laging pagbabahagi ay paalaala po sa atin upang tayo po ay hindi makalimot, no, sa mga kalooban po ng ating Panginoon. Verse 13, upang pahalagahan sila ng napakataas sa pag-ibig, no? Yung mga lingkod ng Diyos, pahalagahan daw, no, na mataas na pagpahalaga, no? Hindi pag sinabing mataas na pagpahalaga, hindi ibig sabihin na parang Diyos, hindi po. Ibig sabihin, nandoon po yung ating respeto, no, sa lingkod po ng ating Panginoon. Hindi lamang respeto, kundi yung pag-ibig natin, no, doon sa Kanya. Alang-alang sa kanilang gawain. Kasi hindi po biro yung gawain po, no, ng ating Panginoon. At nakasalalay po dito yung, of course, ang buhay ng isang mangaral. Sabi po dito, at maging mapayapa sa gitna ng inyong sarili. Kaya ang binabahagi natin para po tayo maging payapa sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, malaman po natin yung mga aral po ng ating Diyos, no? Sapagkat siya po ang Diyos ng kapayapaan eh. Ayaw po ni Lord yung tayo ay magkaroon ng isang buhay na magulo. Ayaw po ni Lord po yan, no? Ang gusto po ni Lord ay buhay na maging mapayapa. Kasi pagka ang mga kasamahan natin sa Diyos naglilingkod, ay puro po yung kapayapaan ang lagi pong iniisip, no? At napaka sarap po na ang kasama natin yung mga kapwa mananampalataya, no? Sapagkat puro po yung kapayapaan yung gusto. Ito din ang nais po ng ating Panginoon. Ngayon po, sa verse 14, ngayon ay tinatagubilinan namin kayo
ito na po ngayon yung tagubilin po ni Lord sa atin, no? Hindi lamang po sa kanino man, kundi sa ating lahat po ito, tinutukoy po ng ating Panginoon. Ngayon, ay tinatagubilin na namin kayo, mga kapatid, no? Na balaan sila na mga di nagpapasakop, no? So, warningan o balaan, no? Ang mga hindi nagpapasakop. Sino po 'yon? Yung mga tao na hindi po naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po sila nagpapasakop po sa Lord. Kaya ito po yung pagdalo natin sa gawain ng Diyos, isa po ito sa ating pagpapasakop po sa Lord. Tama po? Isa po ito sa ating pong pagpapakumbaba sa harapan po ng ating Panginoon. Hindi po ito dahil nga kay pastor ang ginagawa po natin, kundi ito po ay ginagawa natin para po ito sa ating Panginoon. Kaya mahalaga yung atin pong pagpapasakop, no, ng ating buhay sa ating Panginoon. Bakit? Ano po ba ang ginagawa ng mga ngaral, no, o ng lingkod po ng Diyos? Sabi po dito, aliwin ang mga mahihina. So malinaw po, no? Saan mahina? Mga mahina sa mahina sa pananampalataya, no? Mahina sa mga bagay na espiritual, mahina sa mga bagay na nangyayari sa buhay. At ito po ang salita po ng Diyos. Ito po yung nagpapalakas po sa atin, nagbigay po sa atin ng encouragement para po tayo ay maging malakas sa buhay na ito, para tayo po ay mawalan po ng tinatawag na agam-agam, mawalan po ng tinatawag na kabalisan sa buhay. Kaya mahalaga ito, yung mga aral po ng ating Panginoon. Kaya aliwin ang mga mahihina, ang kalooban. So, ang nagpapalakas po sa atin ang Diyos at ang kanyang mga salita, kaya mahalaga yung pangangaral, no? Yung mga aral po ng ating Panginoon. Ano pa pong sabi? Alalayan ang mga mahihina. Kaya po nandito tayo, lagi tayo nandito, kasi para alalayan po yung mga kapatid na nangihina, no? Mahina ang kalooban tungkol po sa paglilingkod sa Lord, mahina ang kalooban sa pamumuhay, sa buhay na ito, no? Yung mahalaga pa kasi ito ang kalakasan po ng ating Panginoon, no? Sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Kaya mahalaga yung ating pag-aalalay, no? Sa mga mahihina. Kaya po tayo ay gumagawa kasi po ito po yung ang nais po, no, ng ating Panginoon. Ito po kasi ang mandato po ng Diyos sa kanya pong mga lingkod, na palakasin po yung mga mahihina at alalayan po yung mga mahihina. At ano pa pong sabi? Maging matyaga tungo sa lahat ng mga tao. Kaya ang paglilingkod, kasama po yan pagtsatsaga, no? Kasama po yan yung ating pagtitiis, hindi lang pagtsatsaga. Lahat po yan, kinukonsidera po lahat ng ating Panginoon. Pero tandaan po natin ang ating mga ginagawa na ito, hindi po ito maging walang kabuluhan sa ating Panginoon. Ito pong lahat ay merong kabuluhan sa ating Diyos, no? Bagamat iniisip ng maraming tao, no? Ang mga tao kasi ngayon, no? Pagka wala kang ibibigay na pera, parang walang kabuluhan po yung mga ginagawa, no? Yun po kasi yung karamihan ng mga kaisipan po ngayon, no? Hindi po. Sapagkat ang tao hindi lamang po nabubuhay sa mga material na bagay dapat, no? Nabubuhay din po ang tao sa spiritual na bagay sa harapan po ng ating Panginoon. At tandaan po natin, ito po ang pinakamataas na antas ng gawain na atin pong ginagawa po ngayon, ang ating pagsunod sa kalooban po ng ating Diyos. Ito po ang pinakamataas sa tingin po ng ating Panginoon. Na bagamat po sa tingin ng mga tao, napakababa po ito dahil po tayo ay laging iniisip na ano na naman yan, no? Yung mga taong hindi naintindihan, mga taong hindi nakakaunawa ng katotohanan ng mga aral po ng Diyos. Sa kanila, wala po ito, pero in the sight of God, ang ginagawa po natin
ay napakahalaga, napaka-importante, at ito po ang nais po at kalooban po ng ating Panginoong Diyos. Kaya, ang duty natin sa ating paglilingkod na ito ay nais ko lamang po bilang isang kapatid sa Panginoon, una, kilalanin natin yung nagpapagal sa atin, yung lingkod ng Diyos. Pangalawa, ay malinaw na mga kahinaan, syempre, ang nais ng Panginoon na tayo po ay maging malakas, kaya aliwin tayo ng mga salita po ng Diyos, no? Ang mga mahina ang kalooban, no? Pinapalakas po yan ng ating Panginoon, ginagamit, kinakasangkapan, ang pastor, ang mga ngaral, sapagkat sino pa ba ang mga ngaral sa atin kung walang pastor? Tama po? Wala na po. Di ba ba? Kaya napakapalad po natin dahil tayo ay pinagkalooban ng Panginoon, ng pastor na nagpapagamit sa Lord, no? Hindi ho ginagamit ang Diyos kasi dalawa lang klase ang tao, no? Na ginagamit ng Diyos at ginagamit ang Diyos, no? Para sa sariling kapakanan. Di po ba? Ganun po ngayon marami po no? So, tayo ay, alam nyo naman po, nakita nyo na ang pamumuhay, lahat, alam nyo na po, at kilala nyo na po siguro yung pastor nyo sa tagal na ng panahon natin na naglilingkod sa Lord, di po ba? So, yun po, at ito po ay paalaala lamang ng ating Panginoon bilang kapatid, no, sa paglilingkod sa Lord, na ang gusto lamang ni Lord na tayo po ay mapalakas. Tama? Yun po ang benepisyo natin sa Panginoon. Okay? Yun po ang benepisyo natin sa Lord. Palakasin tayo ni Lord, aliwin tayo ni Lord, at bigyan tayo ng kasiglahan sa ating mga kahinaan, no? Malaman natin yung kalooban ng Diyos, at pinagpapala tayo ng Panginoon. Yun po ang mga benepisyo po no? Kaya ang mahalaga, syempre, ginagawa natin yung gawain po ng ating Panginoon, no? Para po ang ating Diyos ay mabigyan ng karangalan, maluwalhati, mapuri, at maitaas, no, sa ating buhay. Actually, ang atin laging pinapangaral, yung maitaas po si Lord, no? Wala tayong pinapangaral dito na maitaas yung tao o sino man, no? Si Lord po lagi ang ating binabahagi. Kaya nga po ay maraming mga dumadalo noon, wala na kasi po ang binabahagi natin katotohanan lang, no? Hindi naman pa pwede nating sundin yung gusto nila. Kailangan ang gusto ni Lord. Kung ano ang pakay ni Lord, ay yun pong gusto. Parang ano lang din po yan, parang sa politika. Pagka ikaw totoong politiko, tumutulong, hindi ka nangungurakot, pag-iinitan ka, tama? Oh. Pagkaisahan ka. Ang iba pa nga, pinapatay, no? Kasi mabuti ginagawa mo, ang hangarin mo, mabuti, maganda. So, ganun din po sa paglilingkod sa Lord, no? Kaya hindi ho yan kataka-taka talaga kung bakit ay tayo ay tinatalikuran, iniiwanan, kasi sinasabi natin yung katotohanan. Okay? So, yun po ang mahalaga. Makita ho natin para yung mga mahina ang loob, magkaroon po ng kalakasan, kasiglahan, at tunay po na paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya wag nating ipagpalit ang katotohanan sa anumang mga bagay sa mundo po ito. Purihin po ang Diyos, at nawa ay nakaroon po tayo ng maikling kaalaman, no? Encouragement sa atin pong buhay espiritual, sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya mga pangyayari dito sa mundo, hindi po yan kataka-taka. Talaga hong mangyayari po yan sapagkat tayo po ay naglilingkod, totoong paglilingkod natin, at tayo po ay nagpapagamit sa ating Panginoon. Hindi ho natin ginagamit ang Diyos, kundi tayo po ay nagpapagamit sa Lord kung ano po ang kalooban ng Diyos. Siya po ang masusunod sa buhay po natin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Okay? So, sige po, Panginoong Diyos, marami pong salamat, O Lord God, na sa kabila po ng aming mga kahinaan sa aming mga buhay, alam po namin, O Diyos, na kayo po ang siya nagpapalakas. At salamat po na marami, Ama, sapagkat kami po ay inyong pinagkaluban ng mga kapatid na mga ngaral na nagtuturo po sa amin, maging po sa inyong abang lingkod kung bakit ako ay natuto, sapagkat
meron din po kayo mga ginagamit po, O Diyos, para po malaman po ang katotohanan at upang ako po ay lumakas sa akin pong paglilingkod na ito. Maraming salamat din sa inyo pong pagtuturo, maging po sa mga kapatid na narito. Salamat po sa kanilang mga buhay at nawa, Panginoon, ay patuloy po kami na maglingkod po sa inyo, Diyos, at tulungan niyo po nawa kami na ang aming mga buhay, Panginoon, na ito ay amin lamang po ipaglingkod sa inyo. At kami po nawa inyong gamitin, Panginoon, sa inyong ubasan, sa inyong gawain, na kami pong lahat nawa, Panginoon, ay maging daluyan po, Diyos, ng inyong pong pagpapala, Lord. Salamat po at nawa, pangunahan niyo rin po, Panginoon, ang buhay po ni Nanay Muling. Muli niyo po siyang bigyan ng kalusugan, kalakasan at kasiglahan sa kanyang buhay pisikal, Panginoon. Turuan niyo po nawa siya. At ganun po sa kanyang buhay espiritual na ilagay mo sa kanyang puso yung paninindigan na ang katotohanan niyo po, Panginoon, ang siyang kanyang mapanghawakan sa kanyang paglilingkod sa inyo, Panginoong Diyos. At nawa, Panginoon, ay magkaroon po siya ng puso na ipagtanggol kanya, Panginoon, sa sinumang mga tao, mga mahal niya sa buhay, kung mag-anak man, Panginoon, na kung saan, Panginoong Diyos, ay may mga bagay na kung saan ilalayo siya sa inyo, Panginoong Lord. Salamat po at patuloy mo siyang turuan, Panginoong Diyos, at gayon din po, Panginoon, sa kanyang kalagayan po ngayon, nawa, patuloy mo siya bigyan ng kalusugan, kalakasan, Lord, at kayo po nawa siya magpala, mag-provide ng kanyang mga pangailangan, Lord, sa araw-araw na buhay. At ganyan po, Panginoon, nawa ipagkatiwala po niya, O Diyos, ang kanyang buhay po sa inyo, Lord. Ganyan po, Panginoon, sa kanyang mga man sa buhay, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako, nawa, Panginoon, sila din po inyong iingatan, gabayan at proteksyonan, at nawa magkaroon po sila ng puso, Lord God, na patuloy po, Panginoon, na alalahanin, Panginoon, si Nanay Muling sa kanyang buhay. Patuloy po nawa nila, Panginoon, iisipin, Panginoong Diyos, na meron po silang magulang, meron po silang nanay na dapat po nilang kalingain sa kanilang buhay, Panginoon. At alam po namin, O Diyos, na kayo po ang may hawak na aming mga buhay, Lord. Na nawa si Nanay Muling ay matagal pa po namin makasama sa amin pong paglilingkod na ito sa inyo. At nawa ay patuloy mo siyang pagkaluban, Panginoon, ng dugtong buhay sa kanyang buhay na ito, O Diyos. Salamat po at ganyan po, Panginoon, nawa, wag po nawa siya magsawa sa paglilingkod sa inyo. Wag po nawa siya magsawa sa pakikinig ng inyong po mga salita. Wag po nawa siya magsawa, Panginoon, sa mga gawain na amin pong tinatangkilik o amin pong ginagawa sa lugar na ito, Panginoon. Nawa ang kanyang puso patuloy po nawa na bukas, Panginoon, at pagkaluban siya ng kagalakan na magpatuloy ang inyong gawain sa lugar na ito, Panginoong Diyos. Salamat po at ganyan po, Panginoon, sa buhay po ni Nanay Lenny. Salamat po sa kanyang buhay sapagkat patuloy niyo po siyang ginagamit sa inyong gawain po, Diyos. At nawa, Panginoon, kayo po nawa ang siyang patuloy na manguna po sa kanya. Dugtungan niyo rin po nawa ang kanyang buhay at patuloy mo po nawa siyang pagkaluban ng katyagaan at kasipagan, Panginoon, para po sa inyong gawain, Panginoong Diyos. At nawa ay patuloy mo siyang kasangkapanin na maging daluyan din po at alulod na inyo pong pagpapala, O Lord God. At nawa, Panginoon, kami po ay magkasama sa habang buhay kami dito sa lupa. Ang aming paglilingkod sa inyo, Panginoon, patuloy niyo po nawa palaguin, palakasin, pasiglahin, at nawa ay patibayin, Panginoon, ang aming paglilingkod po sa inyo, Lord. Salamat po sa kanyang buhay. At nawa, patuloy niyo pa po dugtong ang kanyang buhay. Nawa, mahaba pa pong buhay ang ipagkakaloob po sa kanya. At gayon din po, Panginoon, maging po sa kanyang pamilya, sa mga mahal niya sa buhay, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo. Ilusin niyo rin po nawa sila. At nawa po, Diyos, ay patuloy po ninyo silang iingatan, pagpalain sa kanilang mga buhay po, O Lord God. Salamat po na marami, O Lord. At bukas ang gawain, ang aming pagsamba sa inyo bukas, nawa ay patuloy niyo po nawa ang pangunahan, na ito po ay maging maayos at matagumpay, at kilusin niyo rin po nawa ang lahat ng mga kapatid, na sila po, lahat nawa, Panginoon, ay amin po makasama sa amin pong pagsamba po sa inyo, Diyos, upang kami po ay mas lalo pang lumakas, sumigla, hindi po manghihina,
Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo, Lord. Salamat po at patuloy mo kaming pangunahan, Panginoon, at bigyan mo kami ng wisdom, knowledge, understanding, Lord, sa inyong mga salita, Panginoon, kung paano po namin, O Diyos, may palagana po ang iyong po mga aral, Panginoon Diyos. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen.